tanaw ra ninyo ang reaction sa mga tao. O tingnan nyo guys, kung paano nila inano yung si Sara Duterte. Talagang ito ang kinatatakutan man ng mga oposisyon, yung popularity ni Sara Duterte. Kaya natatakot sila kung ano-ano na lang ang ano nila, binabato ba kay Sara. Hindi mangyari yan. Ako sa inyo, magdasal na lang kayo para sa peace and order sa ating bayan. Tingnan nyo, si Sara Duterte, kahit saan sulok, pupuntahan niya yan. Kasagsagan pa ito ng mga pandemic sa una. Kung atong balikan natin ang mga nakaraan ba sa noong nakaraang eleksyon ni Sara Duterte. Kita nyo, kinasulok-sulukan ng lugar. Ginagapang niya talaga yan. Para ipakita talaga kanyang pagkasinsiro ba sa kanyang damdamin sa mga bawat Pilipino. Kaya ito wala yan sa kanila. Yung mga oposisyon, wala yan sa kanila. Hindi mo yan makita sa kanila. Pero si Sara, kahit kanal pa yan, susugurin ka talaga niya para lang malaman kung ano ang katayuan mo. Yan na yan si Sara Duterte. Yan, ano pa siya, naka-motor. Yan. Tibay at puso talaga. At saka si Inday Sara, ang ganda. Ang ganda talaga niya. Nakita yan ng anak mo, napakaganda, napakaputi. Kaya isa rin yan, insecure sila sa sa physical appearance ba ni Sara Duterte. Nakakamanga yung kanyang kagandahan. Tisay talaga siya, mistisang-mistisa. Tingnan mo yan guys, ganyan si Sara Duterte makipaghalubilo. Nanay talaga si Sara Duterte sa mga kabataan. At saka guys, ngayon, ang PhilHealth, zero balance. Wala. Hindi binigyan ng pundo ng gobyerno sa 2025. Kasi daw, yung PhilHealth daw, hindi daw ginagamit yung pera. Hindi ginagamit ng PhilHealth. Ang gusto ko lang sana ba, hindi lang ako ang may gusto niyan, halos lahat ang may gusto. Yung bang, halimbawa sa PhilHealth, yung mga laboratory natin, sana matik na yan. Libre na tayo niyan. Diba? Huwag na tayo magbayad. Pwera lang yung sa doctor's professional fee. Hindi mo talaga yan pwede na, hindi ka magbayad niyan. Kasi, yun man lang ang kumbaga sahod nila. Kasi mga doktor yan eh. Pero yung mga laboratory, mga gamot, libre sana yan. Mayroon nga tayong DSWD ngayon. Magpunta ka doon, humingi ka ng ayuda, medicine assistance. Wala. Imbes na bigyan ka ng buo, sasabihin na lang, hati-hati na lang kasi kulang yung pera na, ang budget. Wala. Imbes yun ang bigyan na itutok ba na mayroon talagang sapat na pundo na para sa mga mamamayan ba na may mga karamdaman na ganun. Wala, binabudget. Ang mangyari yan guys, after 3 months ka pa pwede magbalik. Yung gamot mo na binigay sa'yo hanggang 1 month lang, anong mangyari? Hindi ka na naman makabili kasi mahal nga. Ngayon, kasi ang binigay nila na gamot hanggang 1 month lang, hindi ka na makabili kasi wala ka ng pera. Useless lang yung pagpagamot mo. Diba? Wala mang continuity sa gamot mo. Maputol man kasi hindi ka naman makahingi ng ibang ayuda pa. Pwede ka naman sa iba maghingi, pero yun na nga ang proseso na naman. Yun na nga ang mahirap talaga. Yung iba hindi nila alam paano. Diba? Yung malasakit center, wala nang puno, wala nang binigay. First time kami nakaranas sa malasakit center, wala talaga kaming pinayaran kahit piso sa gamot, kumpleto, hanggang 6 months ang binigay sa amin. Biruin mo yan, laking tulong talaga yan. Kumpleto talaga kami sa pag-inom ng gamot. Pagpunta namin ng doktor, awa ng Diyos, mabuti na kalagayan namin. Yun sana ang bigyan ng talaga. Iba ngayon eh.
Yun ang sabi ni Inday Sara, ang vote buying ngayon, ano na legal, dinadaan daw sa mga ayuda, akap-akap, ano yung AX, tupad-tupad. Hindi man yan. At saka sinong namimigay niyan, di ba? Yung isang tao lang, si Tamba, para mapabango siya sa mga tao. Hindi talaga yan ang solusyon. Kasi kayong tumatanggap niya, akala niyo, tuloy-tuloy habang buhay. Hindi. Pag manalo yan, diretso putol yan. Wala niya, puputulin na kaagad yan. O ano na naman sasabihin nyo? Sasabihin na naman natin na ano tayo, na nabudol-budol na naman. Kasi tayo madali lang mauto-uto, basta pera na. Kaya tanggap kayo ng tanggap dyan. Ng ayuda-ayuda, masaya kayo. Biruin mo, nakikita naman talaga natin yan. Walis-walis lang. O, yung iba nga, nakatayo lang. Nagtitik advantage dyan ang mga tao. At saka, wala sa qualification. Ang dami naming mga kakilala. Sapat naman yung nila, hanap buhay, yung income nila. Bakit meron silang ganun? Di ba? Maraming hindi nakakatanggap. Halos lahat ng pamilya nila. Pagkatapos dito sa tupad, transfer sa AX. Pagkatapos sa AX, doon na naman sa akap. Ikot-ikot lang sila dyan. Ginawa na nila yung anong tawag yan? Revolving activity na nila yan. Na atin-atin na lang ito. Hindi na sinishare sa iba. Kumbaga, malapit ka sa puso, diyan ka na permanent. Gagawin niya ni Tamba para kayo ay, kasi ang mentality niyo, iputo natin ito para meron tayong palaging, matatanggap na tupad, ayuda. Ay, naku, hindi forever yan, ang ayuda. Hindi yan forever. PhilHealth nga, wala nga binigyan ng pundo na national na talaga yan, nasa batas na. Yan pa kaya ayuda-ayuda na lang yan nila, internal arrangement lang yan para kayo ay mainganyo sa pera. Akala nyo forever yan? Hindi. So, simba ko kung manalo yan siya. On that time, talaga sa pagkapanalo niya, stop na yung ayuda. Ngayon, anong gagawin nyo? Wala na kayong ayuda. Ngayon, magalit na naman kayo. Sasabihin nyo naman na budol-budol. Wala na, tapos na ang laro. Wag. Ngayon tanggapin nyo pa yan. Pero wag nyo talaga yan ibuto. Kasi alam na natin yan. Kasi dinadaan lang sa mga pera-pera ang mga tao sa Pilipinas, ang sambayanan. Kumbaga ginugutom kayo, ginugutom tayo. Para pagdating sa pera, wala ka na, hindi ka na makaimik. Basta yun na lang. Ibuto mo na yan. Wala ka nang isip, hindi mo na inisip anong kinabukasan, ang inisip mo, ang ngayon na natanggap mo. Hanggang kailan yan? Magdurusa ka ng ilang taon. Hindi nyo ba napansin, guys? Walang proyekto. Wala silang pakialam dyan. Proyekto ang dapat para kayo ay mabigyan ng trabaho, ng hanap buhay. Puro lang. Ito yung sinasabi ni Manong Ted na question si Coco Pimentel, bakit walang budget sa 2025 ang PhilHealth? Bakit wala? Talagang, si Coco Pimentel, question niya talaga yan. Ang sinabi naman ni Grace po, na ang PhilHealth kasi hindi ginagamit yung pera. Naka-standby daw, gawin nyo ng batas na, sige, gawin na lahat ng mga laboratory tayo sa hospital, libre na. At iba pa, para magamit yung pundo na yan. Kaya nga si Congressman Marcoleta, talagang ipinaglalaban niya si VP Sara. Kasi alam niya naman talaga na hindi tama ang ginagawa ng taga-Congress. Sa ngayon, sinasabihan nila na na-impeach si Sara. Anong sabi ni Marcoleta? Maki-engage sa kanya si Sara Duterte at siya ang tatayo na legal counsel ni Sara Duterte. Siya ang abogado ni Sara Duterte sa kaso niya sa impeachment. Tingnan mo. Ay, talaga. Kayo talaga, I mean, hindi ko kayo sinasabihan na
para ako na nag-ano ako sa iyo, nagmandatos ako sa iyo. Hindi. Naintindihan ko kahit sino, kahit sabihin niyo pa na walang pinag-aralan, naiintindihan talaga ko ng pakay nila diyan sa mga ayuda-ayuda yung binibigay. Binigyan ng pundo, bilyones ang binigay na pundo. Oh. At saka, bakit siya talaga si Romualdez ang nangangamay niyan ba? Parang siya talaga ang bumibida niya na sa kanya na makikita siya ang namimigay ng pera. Kaya tandaan niyo yung sinabi ni Sara Duterte. Ang vote buying ngayon legal na, dinaan na sa mga ayuda. Yung mga akap, AX, tupad-tupad. Yan na. Pero isipin nyo, hindi yan forever. Nakatanggap na kayo ngayon na wala pang eleksyon. Tama na yan. Okay, patuloy kayong tumanggap. Pero pag dating sa butuhan, huwag nyo talaga yung ibuto. Kasi pag nanalo na yan, automatic stop yan. Stop yan. Ayuda-ayuda niya. Ngayon, another bulo na naman kayo. Mag-sacrifice tayo. Yung binigay sa inyo, babawiin yan. Oh. Kahit ano pang luha nyo ng dugo, hindi na kayo tutulungan yan. Kasi nga, dinaan lang yan sa personal interest. Kaya, gumising na kayo sa katotohanan. Huwag na nyo kaming idamay. Kaya, tumanggap kayo ng ayuda, pero huwag nyo ibuto yan si Romualdez. Yun lang ang gawin natin.